Okay, magandang umaga, Pilipinas. It's Friday, October 11, 2024. Kagaya po ng binanggit ko kahapon, ang pag-uusapan natin ngayon ay si Pastor Kibuloy, ang kanyang pagkandidato, at itong si Willie Revillame. Which, baka mapahaba tayo, baka isa lang po ang matake up natin, kasi ayaw kong habaan dahil baka biglang mag-brown out. Kaya nga inagahan ko na kasi habang may ilaw pa, diba? So unahin na po natin itong si Son of God, self-appointed, self-appointed Son of God, Pastor Apollo Kibuloy. Yun nga po, ito nga po sa kabila ng kanyang mga hinaharap na mabibigat na kaso here and in the US, ay talagang may lakas ng loob pa talaga siyang humarap sa taong bayan na siya ay mag-file ng kanyang kandidatura bilang isang lingkod bayan kuno. Alam niyo mga kababayan, itong word na lingkod bayan, itong salitang lingkod, paglilingkod sa taong bayan, ay masyado na pong naaabuso. Napapansin niyo ba, halos lahat ng mga tumatakbong mga kandidato, iisa ang kanilang battle cry, paglilingkod sa taong bayan, pagtulong, pag-ahon sa kahirapan. Pero nakapagtataka, for so many decades past, ilang eleksyon na ang nakaraan, ilang kandidato na ang mga nangako ng mga gani-ganitong mga motto and slogan. Hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo, di ba? Marami pa rin mahihirap. Kasi oras na naibigay na ng taong bayan yung kanilang hinihiling, nowhere to be found, di ba? So, ngayon nga po, paano ito nakapag-file itong si Pastor Apollo, na Son of God, kuno? Well, of course, dahil nakapiit siya sa ngayon, through his lawyer, si Attorney Mark Tolentino, siya po yung nag-file. Kasi nga nakakulong siya. So, ano ang kanyang mga programang binabalak gawin? Diba? Alin matataka tayo mga kababayan? Nakapagtataka po, Pastor Apollo Kibuloy, bakit po kayo tumatakbong senador? Masyado itong mababa na posisyon. Diba mga kababayan? Can you get it? Diba sa ngayon ang iyong posisyon, according to you, you are the Son of God. Although self-appointed. Appointed Son of God. May-ari ng kalawakan. Diba? Yun ang ibinabandilyo mo. Ikaw ang may-ari ng universe. Kaya mo ngang pahintuin ang lindol. Pero ang bagyo hindi. Pero napahinto mo yung Parang may kinalaman ka doon sa pagkakahinto ng pagkakasara ng ABS-CBN. Diba? Parang nag-guess mo You were able to predict it. Diba? Nung nag-away kayo nung nakipag-sagutan ka kay Vice Ganda, na dinare ka kasi ni Vice Ganda na yamang napapahinto mo ang lindol, pahintuin mo raw ang traffic sa EDSA. Sagot mo kay Vice, baka hindi lang traffic sa EDSA ang kaya mong pahintuin, kundi baka pati ang, no pala, traffic sa EDSA at yung programa ni Coco Martin ang probinsyano, which airs during that time
sa ABS-CBN. Yung sagot mo kay Vice Ganda, hindi lang traffic sa EDSA ang kaya mong pahintuin. Baka, at hindi lang yung teleserye ni Coco Martin, kundi baka yung iyong programa mismo na It's Showtime and also your own employer network na hindi nga, di ba hindi nga nagkatotoo. After a year, after just 1 year, talagang naipasara yung ABS-CBN. So talagang you're a seer. Para kang si Nostradamus. So ngayon, ikaw ay may kaharian. Ikaw ay pinalitan mo nga yung posisyon ni Jesus Christ, di ba? Son of God. May-ari ng kalawakan. May-ari ng universe. Pero bakit ka bumababa sa posisyong senador lamang? Di ba? Masyadong mas mababa kaysa posisyon mong Son of God. May-ari kayo ng universe. Ikaw ang may hawak ng mga kaluluwa ng lahat ng nilalang dito sa mundo. Pero ngayon nakikiusap ka dito sa mga nilalang na ito na ikaw ay iboto sa isang mas mababang posisyon kaysa posisyon mo ngayon na isang hari. Diba? From Son of God to Senator? Masyado mo namang dinemote ang iyong sarili. Why was that? What happened to you? Ngayon, sa pagtakbo mong senador, pagtakbo mo sa pagka-senador, nakikiusap ka sa taong bayan dito sa mga kaluluwa na ayon sa iyo ay hawak mo na hindi makakapasok sa pinto ng langit kung hindi dadaan sa iyo. So, paano yan mga kababayan kung hindi natin iboboto si Kibuloy? Baka hindi tayo papasukin sa pinto ng langit. Diba? Kakatakot yan. So, yun nga po mga kababayan. Itong si Pastor Apollo na may-ari ng lahat ng nakikita natin sa kapaligiran. May hawak ng ating kaluluwa. Ito, nakikiusap sa atin na siya ay i-demote. So, bakit nga ba gusto niyang ma-demote? Ito, pakinggan po natin, yung kanyang super julalay. Of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Okay. First reason ni Son of God kung bakit siya nagpapademote ay gusto daw niyang maging part of the solution ng problems ng Pilipinas nating mahal daw. Part of the solution, ha? He wants to be a part of the solution. Pero in the first place, hindi ba't ikaw mismo ay naging problema ng pamahalaang ito? Just a few months ago, pinagsisisiraan mo yung first couple ng kung ano-ano mga kabalbalan. Maging yung kagalang-galang na First Lady Lisa Marcos, pinagbintangan mong yung group sex. Imagine, you can do that to a First Lady of the land. Tapos, meron pang sinundan mo pa ng nagpa-practice ng African voodoo? Naiisip mo ba yung sinasabi mo? Voodoo? Ano ba ang voodoo? Katumbas po yan ng
ano dito sa atin, yung kulam, yung witchcraft. Son of God, religious leader, papatol sa ganitong issue, sa ganitong chismis na gumagawa ng mga ganitong black magic dyan sa Malacanang. Anong klase? Part of the solution daw. Kaya pala, paano mo sasabihin sa amin na gusto mo maging parte ng solusyon ng problema ng bansa? Ikaw nga mismo just a few weeks ago, pinahirapan mo yung mga kapulisan. 'Di ba? Pinahirapan mo silang kutkutin ka dyan sa ilalim ng lupa kung saan ka nagtatago. My goodness, mga kababayan. Kung Son of God nagtatago sa ilalim ng lupa, ano yun? Pinahirapan mo yung kapulisan. Pinahirapan mo hinayaan mong insultuhin ang iyong mga alagad. Itong si General Nicolas Torre sa paghahagilap sa iyo. Nagyabang ka pa na kaysa hindi ka magpapahuli ng buhay. Ganyan ba ang isang alagad ng Diyos? Ilang milyong piso ang nagastos ng gobyerno natin sa paghahagilap sa iyo. Ilang libong kapulisan ang binayaran ng pamahalaan natin para hanapin ka, habulin ka dyan sa iyong pinagtataguan. Pinahirapan mo yung kapulisan, pinahirapan mo yung gobyerno natin. Ang laki ng ginastos para lang mahanap ka. Is that what you call part of the solution? Ikaw ang isa ka sa nagpapabigat sa pasanin ng gobyerno natin, ng ating Pangulo. Pareho kayo ng best friend mo. Diba? Sorry, sinisipon pa ako eh. So, paano mong sasabihin na gusto mong maging parte ng solusyon? Ikaw mismo, you are the cause. Not only the cause, but you are a problem. A major problem. Don't you realize that? Let's continue. Focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kaniyang platform of government is God-centered. Okay. God-centered. Kapag siya daw ay nanalo, kapag siya daw ay kapag napahinuhod niya tayo, kapag tayo ay natakot sa kanyang banta na yung hindi buboto sa kanya ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit, at siya nga ay natakot naman tayo, binuto natin siya, nanalo. Yun daw ang kanyang magiging platform of government. It shall be a God-centered governance. Wow! Mga kababayan, God-centered. Really? God-centered? Or shall we say, Kibuloy-centered? KOJC-centered? Well, kung sa bagay, because according to you, ikaw yung Son of God representing God Himself. And you are one. You are on the position. Di yun nga, God-centered nga, because you proclaim yourself. You recognize yourself that you are not only Son of God, but you are one. Because the Son of God is one with the Father. Diba? Praise the Father. God-centered. Kapal naman ang mukha. Filipino-centered, Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one is yung religious freedom.
Naniwala po si Pastor Apollo Okay, mga kababayan, religious freedom. Yun ang isa sa kanyang advocacy. Religious freedom in the Philippines. Why? Bakit? Wala ba tayong religious freedom dito sa ating bansa? Hindi nga matagal na nasa konstitusyon natin na yung separation of church and state, that there is this freedom to exercise and proclaim your own religion. We are free to worship. Worship the God of our choosing. Diba? You can choose the God of the Bible, whether it's Yahweh, Allah, whatever, the I am, the I am what I am. Even Jesus Christ, even mga santo, di ba? Wino-worship ng taong bayan, hindi naman sila nakukulong. We are very free, not even to worship a God. Di ba? If you choose to be an atheist, walang kukundina sa'yo. Because that is your own decision, that is your own choosing. If you want to believe in God or not. Diba? Marami tayong atheist dito sa Pilipinas, hindi naniniwala sa existence of God. Marami tayong Muslim brothers and sisters. Mayroon tayong mga Buddhist. Ano-ano pa, ang daming mga relihiyon nandiyan dyan. Even Christians, ang daming denominations. They are free to worship anything and anyone. Just like your church, they are worshiping you as their God. So, anong religious freedom ang sinasabi mo, Attorney Mark Tolentino? Ano ang sinasabi ninyo ng boss mo? Religious freedom? Parang you are not living in the present. Maybe you're living in the past. Because in the past, especially during the Spanish colonization period, yung church ang namamayani sa bansa. 'Di ba? Even doon sa Europe. Yun ang walang religious freedom. Because pag ikaw ay hindi nagpapakonvert sa isang religion, ikaw ay papatayin. Sa pilitan, ang pagiging Kristiyano, even yung pagiging Muslim noon. If you not convert to them, yun ang walang religious freedom. Dito, paano mo masabing religious freedom, ipaglalaban mong religious freedom? Ayan nga, the very existence of your KOJC, a religious group, or shall we say, cult, ayan, you are free. Libre-libre kayo. Sa katotohanan nga ikaw pa nga bilang isang religious leader ang laki ng iyong impluwensya sa mga politiko. So no one is curtailing you to worship what you want to worship. Diba? Continue. That religious freedom is inviolable. It means kailangan ng government po natin should secure the holy grounds against state forces. Kaya naman pala mga kababayan, ang sinasabi niyang religious freedom ay yung kailangan wag pakialaman, wag pasukin ang teritoryo ng kanilang simbahan, na in specific terms, yung ibig niyang sabihin, mali yung ginawa ng government na nilusob sila ng kapulisan doon sa kanilang kingdom.
para hanapin yung isang nagtatagong yung puganting si Kibuloy. So, ang ibig niya pong sabihin, ang mga simbahan, not only the KOJC church, that means all churches of all, any religious denominations shall be free from government intervention. So, anong mangyayari po dyan? Pwede nang magtago yung mga kriminal sa loob ng mga simbahan, sa mga kumbento. O di ba nga ngayon, ang kumbento ng mga madre bawal pasukin? Kaya nga minsan may mga nagtatago dyan. May mga kumakanlong. So, pag ganun po ang mangyari, what will happen? Di ibig sabihin, yung mga churches, yung mga kumbentos, magiging kanlungan ng mga kriminal. At hindi pwedeng pakialaman, hindi pwedeng lusubin, hindi pwedeng pasukin. So ano yun? Yung mga churches magiging kasabwat ng mga kriminal. Diba? Ayaw niyang mangyari ulit na makikialam or maghahanap, hahabulin ng isang kriminal na nagtatago sa loob ng teritoryo ng isang church. Kagaya ng KOJC. Kasi nga, yung nangyari noon. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Di ba mga kababayan? So, paano na lang kung ganyan ang magkakaroon ng batas na ganyan? Yung simbahan magiging kasabot na ng kasamaan. Taguan. Ibig sabihin yung mga simbahan, baka maging ano na rin sila, mga member na ng sindikato. Pwedeng mangyari yun. Pag ganyan, may batas na ganyan. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine. Okay. Isa ito sa kanyang balak gawin kung siya ay maging isang senador, no? Pagtulong na, ito na naman tayong pagtulong sa mahihirap, lalo sa medisina. Excuse me, kung napanood po natin yung mga mga expose ni Miss Arlene Stone, yung dating pastoral ni Kibuloy, na siya mismo yung nag-expose ng mga kabulukan ng simbahan ni Kibuloy, na according to her, yung mga members nitong Kingdom of Kibuloy, habang malakas pa ang katawan, bata, malakas, sa pilitang pinagtatrabaho ng walang sahod. Pagkatapos, pag tumanda na at nagkasakit, hindi ipinapagamot. Pinapabayaang mamatay. Nasabi nga ni Arlene Stone, siya mismo ay tumulong doon sa isang naging kaibigan niya na nagkasakit na pinabayaan nitong simbahang ito. So, dito sa simbahang ito ni Kibuloy, habang pinapakinabangan ka lang, mahal ka ng simbahang ito kapag ikaw ay malakas at pinapakinabangan. Kumikita ng pera para ipasok sa kaban ng simbahan nila. Pero oras na nagkasakit ka, hindi ka man lang ipapagamot. Yan ba? Yan ba ang nag-a-advocate ng healthcare, medicines for the poor? How hypocrite. Hypocrite. Anong klaseng son of God? Yung tao mo na pinapagtrabaho mo, nung siya ay malakas pa, nung nagkasakit na, hayaan mo na lang magbulok sa isang tabi. Mamatay mag-isa. That is according to your former member, Arlene Stone, na sa ngayon ay tumutulong dito sa mga members na gustong kumawala. Di ba? Pwede ba? Tigilan nyo nga yung ipokritohan mo. Tuloy. Medical services. Pastor Kibuloy will be the senator
sa mga mahihirap, senador sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madali. Senator ng mahihirap, senator ng mga manggagawa. Ano ang gagawin doon sa manggagawa? Kapag siya daw ay nanalong senador, kung ano yung ginawa niya sa kanyang KOJC, yun din ang gagawin niya sa bansa natin. Ano ang ginawa niya? If we remember from the exposés ng mga former members na tumalikod sa simbahan na humarap dyan sa Senate hearing ni Risa Hontiveros sa Senado, anong kanyang kinalang sinabi? Sila ay sapilitan. Ito ay mga bata na pinangako ang papag-aralin, pero ang ginawa nung nandoon na, sapilitang pinapagtrabaho, pinapagtitinda ng kung ano-ano. Parang mga, ginawang parang mga beggars. Nawawala sa Tagalog. Ano ba yung, ano ba sa Tagalog yung beggar? Naalala ko sa Bicol, makilimos. Ano nga ba yun? Anyway, beggar. Marami na po akong na-encounter na ganyan nung nasa Manila pa ako. Mga batang-bata, mga babae, lalaki na mukhang napaka-inosente. May mga daladalang malaking bag na nag-aalok ng mga kung anong mga kakanin. Na medyo mura nga. Kasi nakikiusap ng gusto. Kasi sila daw ay mga self-supporting students at mukha nga naman talagang mga estudyante kasi malilinis at mga bata. Mukhang mga estudyante talaga. Kaya maaawa ka rin eh. Pinapatulan ko yun. Binibilhan ko ng marami. Dahil akala ko, laway ko, tumalsik na sa salamin ko. Akala ko totoo. Marami po yan. Kahit sa mga restaurant noon. Nagkalat yan dyan. Yun pala, ngayon lang natin nalaman na yun pala ay mga kabataan na pinangako ang pag-aralin. Pero sa katapos, hindi naman pala talaga pinag-aral, kundi ginawang mga alila. Ginawang mga... Hindi ko talaga maalala yung Tagalog ng beggar. My goodness, ano ba? Ginawa talaga silang beggar nga. Wala sa bibig. Ayaw lumabas dito sa dila ko yung salitang, yung Tagalog ng beggar. Kakahiya ka? Kakahiya ka, oh. Magagalit sa'yo si Jose Rizal. So, yun nga po. Tapos, imagine kung ganun ang gagawin niya sa buong bansa. Yung mga kabataan natin, ipagtitindahin. Wala naman yung masamang magtinda-tinda ng mga kakanin. Yun ay kung talagang totoo na itong mga batang ito ay mga working students, mga self-supporting. Kaya nga ako naawa nun, binibilhan ko ng maraming, kahit hindi naman ako masyadong mahilig dun sa tinitinda nung mga batang yun. Kasi nakakaawa yung itsura. Kasi talagang maano ka eh. Maniniwala ka eh, na totoo. Maria Josep, yung pala kaya pala sobra silang mga very assertive noon magtinda kasi nga mayroon pa pala silang quota. At kapag hindi naabot ang quota, sinasaktan sila, binubugbog. Yan ba? Yan ba isang advocate ng isang nagmamalinis na, nagpapanggap na isang anak ng Diyos na gusto ngayong maging lingkod bayan bilang senador? Maraming ginawa, di ba? Even, hindi lang dito sa Pilipinas yung pang-aalila na ginawa nito ni Kibuloy, kundi in-export pa abroad yung pagmamalimos. Di ba? Diyan sa mga airport, oh, sa Amerika, pinagmamalimos yung mga Pilipino para dito sa mga peke na pagtulong ko ni Kibuloy. Yung pala ay para sa kanyang very luxurious living. Pwede ba? Lapitan, willing makinig sa lahat ng Madaling lapitan daw, madaling lapitan, madaling makinig. Kaya pala,
Paano ka lalapitan ng mga pulis? Nagtatago ka nga. Yung kaso mo nagtago ka. Nakikinig? Nakikinig ka ba nun? Marami nang nakikiusap sa'yo, nananawagan na pati yung Pangulo na sumuko ka. Dahil mayroon kang mga dapat sagutin sa batas. Nakinig ka ba? Anong sinasagot mo? Hindi ako magpapahuli ng buhay. O, yun ba ang marunong makinig? Yan ba ang tinuturo mo sa mga alagad mo, dyan sa mga miyembro mo? Ang maging matigas ang ulo at suwail, sutil sa pamahalaan. Madaling makinig, madaling lapitan. Problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. Education daw, Mga kababayan, education daw. Massive education. Massive education, ito nga, yung mga kabataan na ni-recruit ninyo para ipasok dyan sa inyong peking simbahan, na pinangakuan ninyo ng scholarship, libreng pag-aaral, kaya sila naingganyong pumasok dyan. Pero anong kinahantungan? Yung magaganda, hindi mo pinag-aral. Ginawa mong lover. At marami yun. Kaya nagkaroon ka dyan ng harem. Son of God na may harem. Magagandang batang-batang babae na mula sa pagkabata ay ikaw mismo yung nag-alaga. Di ba yung mga pastoral, mga paborito mong pastoral, na pagkagaganda, mga inosenteng bata, hindi mo pinatuloy mag-aral, hinayaan mong maging mangmang habang buhay. Nang sa ganon, hindi siya matuto ng buhay sa labas, iyong-iyo lang. Di ba? Alam mo sa ngayon, sa pagkakakulong nito ni Kibuloy hanggang sa kung ito ay madala sa Amerika, ano ang mangyayari dun sa mga pastoral niya? Yung mga magagandang babae na tumanda na at lahat, yung pinakapaborito niyang pastoral yung ginawa niyang spiritual wife, paboritong spiritual wife niya, kuno, na hindi hinayaang makapag-aral hanggang third year high school lang yata or baka elementary lang, nang sa ganun ay siya ay manatiling bobo. Bobo, nang sa ganun mahawakan niya sa leeg, nakatali sa kanya, nakarely lang sa kanya, nabubuhay ang bawat hininga ng babaeng yon, nakarely sa kanya. O ngayong nawala na siya, ano mangyayari doon? Nasa 30 years old na yata yung babaeng yun si Stephanie Ibarra. And not only her, marami sila dyan. Hindi na pinag-aral nang sa ganon, hindi matuto ng sibilisasyon, hindi matuto, inilayo ang kalooban, inilayo ang isip sa buhay sa labas. Nabuhay lang doon sa loob ng kingdom niya. Diba? Iniwasan niyang ma-educate, matuto ng karunungan ng mga buhay na normal na buhay sa labas. Ginawa lang niyang laruan. Sa totoo lang yan, laruan lang naman niya Kasi kung talagang seryoso siya na gawin niya na talagang tunay na asawa, ginawa niyang tunay na asawa. Pinakasalan, in-expose, gumawa ng pamilya. Laruan lang. Sorry, pero yan ang tingin ko, laruan. O ngayon, ano na magiging buhay nung mga pastoral na yon na hindi pinag-aral, na tumanda na mangmang. Walang natapos na karera tuloy. Walang tinapos na propesyon. Ang propesyon ay pagiging lover lang ni Kibuloy, taga-masahe, taga-hilata sa kama ni Kibuloy. Paano mabubuhay na ngayon yan? Ngayon pa lang sila mag-aaral ba? Napaka-ipokrito talaga. And zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung mga Oh, shut up. Corruption daw.
Gagawin daw ni Kibuloy kung anong ginawa niya sa KOJC. Lalabanan ng korupsyon. Hindi ba KOJC itself, that your church itself, nabubulol na tuloy ako. Yung simbahan mo mismo, yan, Tagalogin na lang, yung simbahan mismo is a corruption in itself. Nabuo yan dahil sa korupsyon eh. Tapos yun ang gusto mong gawin sa buong Pilipinas? Bakit nagkaroon ng kingdom? Bakit nagkaroon ng mga helicopter ng marangyang buhay, niyang sinasabi mong kingdom dyan sa Davao? Yan ba ay galing sa pinagpaguran, pinagtuluan ng pawis na klase ng hanap buhay? Baka nga, kasabot ka pa sa pogo, sa mga illegal. Kaya nakapagtataka, di ba? Kapanipaniwala bang mga kababayan sa laki ng nakikita natin na physical treasures? Yan lang mismo na kingdom na yan, na sinapawan yung Philippine Arena ng INC. Nakikipagkumpetensya eh, ayaw pasapaw. Yung Philippine Arena, pinakamalaking dome sa buong mundo, gustong sapawan. Yun, yung kingdom, sinapawan. Kasi gusto niya siya yung nasa top. Sa palagay ba natin, galing sa malinis na paraan, yung pagkakatatag ng Kingdom of Kibuloy na yan? Everything about it, everything in it. Walang korupsyon yan. Yan ay bunga ng malaking korupsyon. Hindi kaya? Kasabwat mo pa nga yung Duterte. Anong labanan ng korupsyon na sinasabi nyo? Napaka-plastic ninyo. Sa totoo lang. Kaya, nakakasawang pakinggan. Sa Okay, last time. And sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, tourism, and Voices to the IP, indigenous people. Kaya pala, yung, ano ba yon, yung lumad, di ba inagawan nga ninyo ng lupa, pinatay pa, pinatay yung leader, anong ipaglalaban ng karapatan ng mga indigenous people? Kayo nga yung nang-api sa indigenous people, inagawan ninyo ng kanilang ancestral domain, kanilang ancestral home. Diba? Kung ano ang ginawa ni Kibuloy sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian, hanggang sa ibang bansa, yun daw ang gagawin sa Pilipinas. Nakakapanginig. Nakakatakot yan. Biruin mo kung ano yung ginawa niya doon sa kanyang kaharian, yun ang gagawin sa atin. My goodness, mga kababayan, naubos na po yung oras ko dito kay Kibuloy. Ayoko nang lumagpas pa ng isang oras kasi baka biglang mawala ng kuryente. Yeah. Wala ako ng question. Next question po siya. Sir, bigla picturean yung ano. Ay, tapos na. Tapos na yung pambubudol. Alam niyo mga kababayan, nakapagtataka, di ba? Siguro sa lahat ng mga tumatakbong kandidato sa ngayon, ito na po si Kibuloy ang may pinakamakapalang mukha. Do you agree? Walang hiya. Ang kapal-kapal ng balat. Kapal. Sa kabila ng kanyang mga na-expose na kabulukan, may lakas pa talaga ng loob na magsasalita ng ganito na akala mo naman naniniwala yung taong bayan sa kanya. Well, may mga naniwala lang sa iyo, yung mga pastoral mo, yung mga miyembro mo, natatanga-tanga, na hanggang ngayon budol na budol. Hanggang ngayon talagang na-hypnotize na talaga ni Kibuloy. Kailan ba kayo magigising, mga miyembro ni Kibuloy? O baka naman, alam niyo, itong mga miyembro ni Kibuloy na tumiwalag, ito yung mga nakaranas ng sobrang hirap. Kaya nga sila tumiwalag
dahil hindi na nila kinayanan. Tumiwalag sila, naghanap ng bagong buhay, o ngayon magaganda na ang buhay nila. Kaya ngayon, nagsumisikap sila na matulungan yung mga nandiyan pa sa loob na gusto rin kumawala, na hinaharas, tinatakot, na kapag tumiwalag ay hahabulin ng angel of death. Diba? Pananakot. Ngayon, itong mga naniniwala, mga sobrang mga supporter ni Kibuloy, lalo na itong babaeng parang ipinaglihi sa loudspeaker. Yung ano ba yon? Nora ba yon? Nori? Itong mga kagaya nito, itong mga patuloy na sumusuporta kay Kibuloy at ipinapakita sa taong bayan na kesyo mabuting tao iting Kibuloy na ito. Baka naman kasi ang mga ito nagtatamasa ng magandang buhay na parang buhay ni Kibuloy. Kaya nila ipinaglalaban itong si Kibuloy at ang kanilang KOJC ay dahil ayaw nilang mawala ito dahil masarap ang buhay nila. Nagtatamasa sila ng napakasarap na buhay na parang buhay ni Kibuloy. Masarap na buhay, masarap na pamumuhay sa pamamagitan ng dugo at pawis ng mga taong sapilitan nilang pinapagtrabaho. Pagkabag hindi nakakakota sa araw na sa daily quota, binubugbog, inuumpog sa pader. Diba? Bakit kaya gusto nyo magpatuloy? Kayo na lang, kayo na rin ang magtinda ng otap ng putukot sinta. Baka naman kasi hindi ito nakaranas ng mga ganun. Hindi ito dumaan sa kagaya ng pinagdaanan ng ibang mga pobreng membro. Kaya pilit nilang itinataas yung bandera ni Kibuloy. Nang sa ganon, makawala ulit si Kibuloy at tuloy pa rin ang kanilang masarap na buhay. Masarap ang buhay ng mga ito. Siyempre, lalo na ito mga pastoral. Siyempre naman, nakadikit sila, nasa innermost circle. Kung ano yung kinakain ni Kibuloy, yun din ang kinakain nila. Kung gaano kasarap yung kama ni Kibuloy higaan, ganon din kasarap yung kama nila. Hindi kagaya ng mga kama ng mga workers na according to Arlene Stone, hindi pumasa sa pagiging pastoral dahil hindi kagandahan. So yung mga magaganda at mga birhen, ginawang mga pastoral, mga lovers ni Kibuloy, ang ang sagwa naman kasing tawaging spiritual wife Ano ba yung spiritual wife? Lover! Mga laruan ni Kibuloy. O diba ang sarap ng buhay nila Kung saan pumunta si Kibuloy, mag-abroad, mag-shopping, kasama sila. So kung anong buhay ni Kibuloy, yun din ang buhay nila. Kaya nga, todo sa pagsuporta, todo sa pagtatanggol, itong mga pastoral na ito. Kasi pag nawala si Kibuloy, mawawala na rin yung masarap nilang luxurious living. Sila, para sa kanila, mabuti si Kibuloy. Mabait si Kibuloy. Very generous si Kibuloy. Very loving si Kibuloy. Kasi nga, it's understandable. Sila lang naman yung nagtamasa ng ganong pag-aaruga ni Kibuloy. Kaya hindi nakapagtataka. Diba? Ang nakakaawa kayo ngayon ng mga pastoral kayo kasi nasanay kayo, spoiled kayo doon sa klase ng pamumuhay na ibinigay ni Kibuloy na ngayon ay nakakulong na, wala ng power at tuluyan ng mawawala sa mapa ng universe. Kapag yan dinampot na ng Amerika, dahil sa may mga kaso din siya sa Amerika, kagaya ng kaso niya din sa Pilipinas, mas malala pa nga ang mga kaso niya nga harapin sa Amerika. Pwede, nag-evaporate na siya sa universe ninyo. Paano na kayo ngayon?
hindi kayo nakapag-aral. Wala kayong alam na trabaho kundi maghilot ng paa ni Kibuloy at humilata. It will be, I think, a hard way up to come out into the open. Not unless na yung papalit kay Kibuloy ay magiging Kabuloy din 2.0. Sino ba yon? Si Digong, di ba? So, sino ang magiging mas okay? Si Digong or si Kibuloy? But don't you worry, pastorals. Mukhang hindi naman mangyayari yun eh. Dahil kapag dinampot na ng Amerika, nagkaroon na ng extradition, na-extradite na si Kibuloy sa Amerika at ang papalit ay si Duterte, baka susunod na rin si Duterte na dadamputin ng ICC. Kaya, baka hindi naman kayo mapapa-under kay Duterte. Siguro kahit si Kibuloy, kahit paano maputi at malinis, no? Si Duterte, mukhang mabaho eh. Di ba? Palamura pa ang dumi ng bunganga. Anyway, so yun lang po, itong mga pastoral na ito, kumbaga, anyways, baka naman, kahit paano may mamanain naman kayong whatever. Meron kaya? Or ngayon pa lang kayo mag-uumpisa na sumuong sa magulo at mahirap na buhay ng normal na mundo. Good luck. Diba? Kawawa naman, mga kababayan. Anyway, hanggang dito na lamang po at medyo umaano na gumigive up na yung aking lalamunan. Hindi na natin na-take up si Kuya Will. Bukas na lang siya, di ba? Kasi marami pa po akong ginagawa. May mga ginagawa po akong mga books. Okay? Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Bye. Peace.